Isang pabagpalang umaga sa inyo, brothers and sisters. Muli, si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So, ang tutunghayan po natin, brothers and sisters, na ebanghelyo sa bidyong ito, ay hahanguin po natin sa aklat ng Lucas, chapter 14, verse 25 hanggang 33. Sabi po dito, pakinggan po ninyo kapag ito po ay inyong napanood at unawain po ninyo upang nang sa ganun, magkamit po tayo ng buhay na walang hanggan at malaman po natin ang kaharian ng langit at maunawaan po natin ang kanyang mga salita. Ang sabi po dito, pagpapakasakit na hinihingi ng pagiging alagad. Ayan. So ito po yung akala po natin na ganun-ganun na lamang po kung tayo po ay sa ating tungkol sa pananampalataya, na akala natin ganun-ganun lang po na porket magdadasal lang tayo, pasok na tayo sa Diyos, sa kaharian ng Diyos. Hindi po. Maliban po na tayo'y sumunod sa utos ng Panginoong Hesus at sa kanyang mga tuntunin, hindi po tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan at hindi po natin malalaman ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Sa bidyong ito ay ipapaliwanag po natin kung paano nga bang ibig sabihin nito, kung ano po yung mga hinihingi na upang tayo'y maging alagad ng Panginoong Hesus. Ang sabi nga dito sa aklat ng Lucas chapter 14, 25 hanggang 33, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi nagpapasan ng sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya, tatansyahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon. Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat makakikita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna upo at pag-aaralang mabuti? Kung ang 1,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ayan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Ayan. So ano po bang ibig sabihin nito? Naunawaan tayo ni ng Panginoon, kailangan maunawaan po ninyo upang lahat tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kaya nga katulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ayan, di ba? So, wag nyo pong isipin itong nabanggit natin dito na nasusulat dito, hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak. Ito po ay parable lamang po ito. Ang kabuuan po nito, ang definition po nito, ay ito na po, yung sa last po, sa 33. Gayon din naman, sabi niya, di ba? Unawain po ninyo, gayon din naman,
Hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ano ba itong dapat nating talikdan sa ating pamumuhay? Ayan. Kasi ayaw natin bitawan eh. Para tayong para tayong kuhol. I mean, yung tawag doon, yung nandun sa gumagapang sa pader. Na kapag nakagapang na sa pader, ayaw nang bumitaw eh. Ganyan po tayo. Ayaw natin bitawan yung mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Ayaw natin na tayo ay na nagkakasala. Ngunit hindi po natin maiwasan ang pagkakasalang ito sapagkat lagi po nating binabalikan eh. Dapat kung talagang ayaw natin ng isang bagay, iwan po natin. Talikdan po natin. Ano po ba ang mga bagay na ito? Mga kapatid, sinabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo na hindi maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. So mga kapatid, ano ang dapat gawin upang maging alagad tayo ni Kristo? Ayan po, ano ang dapat nating gawin? At ano ba ang mga bagay na ito na dapat nating talikdan? Ang sabi po dito ni Apostol San Pablo sa aklat ng ang sabi po ng Panginoon sa aklat ng Juan chapter 8:31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Ayan po, bago tayo maging alagad, kailangan patuloy nating sundin ang kanyang aral. Hindi po aral ng tao kung hindi aral ni Kristo. Yan dapat po ang isabuhay natin. Kaya pakinggan po natin. Kaya minsan wala po tayong natututunan kasi nga ibang aral yung pinapakinggan natin. Kung anong aral yung napapakinggan natin, yun yung sinasabuhay natin. So, hindi po natin tatalikdan. Paano nga naman natin tatalikdan? Abay, kaganda-ganda ng paliwanag pa eh. Yung mga bagay sa daigdig na ito. Instead na ang turo ng Panginoong Hesus, mag-ibigan, which is sumunod sa kanyang mga utos, sa kanyang mga salita. Yan po ang definition niyan. Hindi lamang po naunawaan ng mga tao. Kaya ginawa nilang literal na pag-ibig. Akala naman natin, literal na pag-ibig yung tinutukoy doon. Hindi po natin naunawaan na ang definition ng mag-ibigan kayo ay mamuhay ayon sa utos ni Kristo. Yan po ang definition niyan. Kaya naligaw po tayo eh. Ibig sabihin kung tayo po, kaya nga sabi nga ng ganito dito sa aklat ng Juan, chapter 8:31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Tuloy, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo, di ba? Kaya malaya na po tayo. Kung tayo po ay mananangan doon sa turo ni Kristo, sa katotohanan. Yan po ang turo ni Kristo, katotohanan na dapat malaman natin. Which is wala pong nakakaalam kung ano po yung katotohanan na yun. Sapagkat kailangan nating lumaya sa kasinungalingan dahil ang ama ng kasinungalingan ay ang Diablo. Diablo po ang ama ng kasinungalingan. Kaya kailangan po natin manatili sa turo ni Kristo at sumunod at upang makilala natin ang katotohanan which is ang salita ng Panginoong Hesus. Nang sa ganun tayo po ay maging alagad. Kaya nga sabi nga dito sa aklat ng Juan chapter 8:44, ang Diablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao, nakasimula pa at kalaban ng katotohanan, kuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, bikas na ito sa kanya,
sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. So ayan po, paano tayo makakalaya ngayon? Iyan nga po, instead na itakwil po natin yung kasinungalingan na iyan, niyayakap pa po natin para maligtas lamang po tayo sa daigdig na ito, magsisinungaling po tayo. Yan po ang itinuro sa atin Kapatid, napakasarap ng pakiramdam na tayo'y maliligtas sa pagsasabi ng katotohanan. Wala kang iisipin, pero kung magsisinungaling ka, uusigin ka ng budhi mo. Lalo na kung walang alam yung kalaban mo. Tapos dadagdagan mo pa ng katakot-takot na sinungaling, wala na. Paano tayo makakalaya niyan? So yan po yung mga bagay na tinutukoy dito sa ebanghelyo natin. Gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Lahat po, yung lumang pagkatao natin, dapat pinapalitan na po natin yan ng bago. Kasinungalingan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yung pang-aapi, lahat po na kinaugalian po natin sa lumang buhay po natin. Maliban po na tayo natalikdan natin ang mga bagay na iyan, hindi po tayo paghaharian ng Diyos, hindi po tayo magiging alagad ni Kristo. Ayan, lagi po natin tatandaan. Kaya sayang lang po kahit na po tayo magdasal ng magdasal, maghapon, magdamag na kaluhod, wala po tayong kaugnayan, wala pong kaugnayan sa Diyos yan. Hindi po ganyan ang Diyos. Sinasaliksik po ng Diyos yung puso natin, kung totoo yung sinasabi natin. Kapagkat alam niya kung ano ang laman ng puso natin Alam niya kung ano yung sinasabi natin. Alam ng Diyos, nasasaliksik niya ang lahat sa ating buhay. Kaya kahit na tayo'y maghapon magdamag sa pananalangin, hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Kala lang kasi natin pakikinggan tayo. Kaya tingnan mo, tapos nating manalangin, gagawa na naman tayo ng kalokohan, gagawa na naman tayo ng katarantaduhan. Paano tayo makakalaya niyan? Paano natin tatalikdan yung mga bagay na yan na sinasabi ng Panginoong Yesus? Diba? Walang kabuluhan po sa Diyos yan, mga pinaggagawa natin. Kaya sayang yung oras na tumatakbo instead na nagpupuri tayo sa Diyos, nagpapasalamat tayo sa Diyos, sumusunod tayo sa kanyang mga aral, sinasayang po natin. Hindi sana inahanda na ng Diyos yung gantimpala sa atin. Kung patuloy tayong ganitong mamumuhay, ano ang tatanggapin natin mula sa Diyos? Matanggap man natin ang lahat na yan sa daigdig na ito, sa sanlibutan ito, wala pa rin po tayo. Dahil ang mga bagay na iyan, wala pong kabuluhan sa Diyos yan. Hindi naman natin pwedeng dalhin sa langit yan Hanggang dito lang yan. Ngayon, kung may iwan dito sa mundong ito, dito sa daigdig na ito, yung mga kinaugalian po natin, lahat yan. Masasama po tayo doon. Iyan ang minahal natin Kaya nga sabi ng Panginoon dito sa ebanghelyo natin, talikdan natin ang lahat sa kanyang buhay. Meaning to say, baguhin po natin. Magbagong buhay tayo, hubarin natin yung lumang pagkatao. Sapagkat puno po ng kasalanan po yan. Maliban po, natalikdan natin ang mga bagay na iyan, wala tayong kaugnayan sa Diyos. Naghihintay tayo ng wala, kawawa, tayo na ang pinakakawawa. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan chapter 15:7, kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingiin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Yan naman pala yung mga nakaugalian nating iyan, hihingiin natin sa Diyos, hindi yung tayo ang maghahanap niyan.
Ang Diyos ang kusang magbibigay sa atin yan kung karapat-dapat tayong pagbigyan yan. Ay ano, sabi ng Panginoong Hesus, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingiin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Hindi naman sinabi ng Panginoong Hesus magulamihan kayo sa paghahanap ng mga kailangan ninyo. Pumatay kayo para makamtan ninyo yung pangailangan ninyo. Manglait kayo para makamtan ninyo ang pangailangan nyo. May sinabi bang Panginoon? Hindi. Ang sinabi ng Panginoong Hesus, kung nananatili kayo sa aking mga, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, manatili tayo sa Panginoong Hesus at sa kanyang mga salita. Ano man ang hingiin natin sa Ama ay ipagkakaloob sa atin at gagawin ng Panginoong Hesus. Hindi naman bawal Talikdan natin, harapin natin ang Panginoong Hesus, harapin natin ang Diyos, yung kanyang mga utos, at hingiin natin uli kapag tayo po ay naging maayos na sa paningin ng Diyos. Diba? Hindi naman sinabi ng Panginoong Hesus kapag tinalikdan ninyo, wag na ninyong babalikan. Wag lang yung paglalasing. Kailangan hindi na po dapat balikan yan. Kapag iniwan na po natin yan, yung mga bagay na iyan, wag na po natin babalikan. Hingiin natin sa Diyos, kapag karapat dapat tayong pagbigyan ng Diyos, ipagkakaloob niya sa atin Kaya nga sabi dito ng Panginoong Hesus, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingiin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Kaya nga lang, talikdan muna natin habang tayo'y inaalam natin ang kalooban ng Diyos. Iwaglit natin yan, lahat ng lumang buhay natin. Magbagong buhay, parang ahas, diba? Magbago ng balat. Pero kahit magbagong balat ang ahas, ahas pa rin siya. Pero tayo, hindi tayo ahas, tao tayo na kinakailangan natin baguhin. Kasi nga po, naligtas na po tayo. Nung namatay ang Panginoong Hesus, namatay tayong kasama niya. Dinalan niya yung mga kasalanan natin sa langit. Dinalan niya. Upang tayo'y maging malaya. Kaso ginamit natin yung kalayaan natin sa kalokohan. Gumawa tayo ng sarili natin. Tinan mo, meron na nga freedom of speech. Pero hindi po masama yan. Nagiging masama lang po yan kapag ginagamit natin sa kasamaan. Lahat ng bagay na iyan Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo natin, gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Tingnan mo, napakabuti. Pagdating dito sa aklat ng Juan, chapter 15:7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingiin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Hindi pinagkakait. Ang hinihingi lamang ng Panginoon, siyempre bago tayo makipag-isa sa Kanya, talikdan natin ang mga bagay na iyan na nasa buhay natin, yung nakahumalingan natin, katulad ng pagpatay. Di ba? Pagnanakaw, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi. Di ba? Kung hindi natin tatalikdan yan, magkakamit ba tayo ng buhay na walang hanggan? Hindi nga tayo magiging alagad ni Kristo kung hindi natin tatalikdan ang mga bagay na iyan. Ipagkakaloob. Kung karapat dapat na ipagkaloob sa atin, ipagkakaloob ng Diyos yan.
Ang unahin lamang natin yan, hubarin natin yan, lahat ng naranasan natin, lahat ng nakasanayan natin sa pagkatao natin, hubarin natin yan, tanggalin natin yan, pananalita mula sa pinakamaliit na bagay na natutunan natin mula nung nagkaroon tayo ng tamang pag-iisip. Yan po yung hiningi ko noon, nung nakipag-usap ako sa Diyos. Na lahat ng kasalanan ko, mula nung ako'y nagkaroon ng tamang pag-iisip hanggang sa ngayon, hiningi ko po ng tawad yan. Habang inihingi ko po ng tawad iyan, yung mga pagkakasalang kong iyan, gumagaan at gumagaan ang pakiramdam ko. Kasabay ng pagtulo ng luha. Bawat patak ng luha ko noon nung ako'y nakikipag-usap sa Diyos, gumagaan ang pakiramdam ko. Kaya ito ngayon, lahat po tayo, makakamtan po natin yan. Ay hindi, gusto natin, instant yaman eh. Kaya yung iba magnanakaw, yung iba papatay. Eh hindi naman tayo makakaligtas eh. Hindi tayo makakaligtas sa Diyos. Dalawa ang uusig sa atin. Or marami pa. Ang batas dito sa lupa. At ang batas sa langit, ang Diyos, na siyang nakakakita ng lahat ng ginagawa natin. Eh kahit yung mamamatay tao eh, hindi naman nakakaligtas eh. Lahat yan, mapupuksa yan, lahat ng mamamatay tao na yan. Pati yung nag-uutos ng mamamatay tao, yung nag-i-initiate, mamamatay lahat yan. Masusunog sa impyerno lahat yan. Kaya iwanan po natin yan. Wala po tayong mapapala sa mga buhay natin na tinatamasa natin ngayon o hinaharap po natin. Sayang lang po ang oras. Baka dumating ang oras na pagbalik na ng Panginoong Hesus, matutulad tayo noong panahon ni Noe. Ang mga tao ayaw maniwala kay Noe. Hanggang sa dumating ang oras na pumasok na si Noe sa daong na kanyang ginawa at biglang bumaha. Ganyan po ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Eh paano kung datnan na tayo niyan? Na andyan pa rin tayo nakalublob sa putik. Wala tayong pakikinabangan. Sayang lang po yung buhay natin na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan po tayo ng kalayaan upang mamuhay sa daigdig na ito, nakalugod-lugod sa Kanya. Pero ano ang ginawa natin? Nagkanya-kanya na po. Wala na pong ano dito sa daigdig na ito. Ako sa aking pananaw, pananaw, wala nang mabuti. Kaya dapat nga, hinihiling ko na nga, dapat bumalik ng Panginoong Hesus eh. Kaso hindi ako ang Diyos eh. Sa akin lang, hinihiling ko lang na sana mas aga-agahan yung pagbabalik niya. Para matapos na po, mamuhay tayo ng tahimik, mapayapa, nang walang inaalalang magnanakaw, mamamatay tao, manginirang puri. Napakahirap manirahan sa daigdig na ito mga kapatid. Hindi nyo lang alam. Sa bagay kayo kasi, ang hindi pa kasi tinatawag ng Diyos, eh siyempre makasanlibutan pa siya. Kaya parang alon eh. Parang alon tayo na kung saan yung hangin, nandun tayo. Alon ng dagat. Or yung kawayan. Wala tayong direksyon. Unlike kapag ang Diyos ang isang buhay mo, manatili ka kay Kristo at manatili ang kanyang mga utos sa puso natin, kapatid, matutulog ka ng mahimbing, lalakad ka ng mapayapa. Kasi alam mo na may nakasunod sa'yo. Alam mo na may magtatanggol sa'yo. At alam mo na anytime, handa kang ipagtanggol. Kaibigan mo, halimbawa yung kaibigan mo, may pagtatanggol ka ba niyan? Wala. Tatawagan mo pa. Di ba? Kung wala ka pang load. Unlike sa Diyos, pagtingin mo sa langit at humingi ka ng tulong, na andyan na kaagad.
Kasi nangyari sa akin Nung pagtingala ko sa langit, Lord, ano po bang dapat kong gawin? Nawala na yung mga taong, yung lahi ng mga ulupong. Parang bulang naglaho sa harapan ko. Ganyan po ang Diyos. Kaya wag po natin ipagkatiwala sa kapwa natin yung buhay natin, sa Diyos natin ipagkatiwala. Sapagkat saan man tayo magpunta, lagi natin kasama yan. Kaya nga sabi nga ng Diyos Ama kay Propeta Josue, ang sabi niya kay alalahanin mo itong aking tagubilin. Magpakatatag ka, tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalaan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh ay laging sa iyo, saan ka man magpunta. Huwag kang matatakot. Pero yung mga gumagawa ng masama, matakot kayo. Hindi na tayo magising. Di ba? Maraming nangyayari ng ganon. Ipagkakaloob sa inyo ang lahat. Sapagkat napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. Ayan po, mga alagad ko kayo. Kasi yung ebanghelyo po natin ay yung pagpapakasakit na hinihingi ng pagiging alagad. Kaya nga po, ang sinabi ng Panginoong Hesus, talikdan natin ang lahat sa ating buhay. Hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Yan lamang po ang hinihingi ng Panginoon. Talikdan natin ang lahat sa buhay natin, yung lian natin, at tayo'y magiging alagad na ng Panginoon. Yung problema sa atin kapwa natin ginagawa natin Panginoon Diba? Wala po tayong mapapala doon. Mabigyan ka man ng pera noon, mabigyan ka man ng kayamanan noon, hanggang doon lang ang magagawa ng kaibigan mo, o yung kumpare mo, o yung kapatid mo. Hanggang doon lang, paiinumin ka lang, pakakainin ka lang. Aside from that, wala na. Sa impyerno na ang bagsak, kasama-sama na kayo. Pero kung doon tayo sa Panginoon naasa, doon tayo mananatili, isa sa puso natin ang kanyang mga utos. Buhay na walang hanggan. Sa kumpare mo, wala. Hangganan ang buhay. Kabaliktaran yan Sa kaibigan mo, lalo na, Sos Maria Josep. Kaibigan ka lang kapag may pera ka, kapag may ibibigay ka. Pero kapag wala ka nang maibigay, wala na, goodbye. Wala, hindi ko nakilala yun Kasi hindi. Diba? Ganyan po yung ating nakagawian. Kaya mo nga, pagka merong hinihiling sa'yo yung kapatid mo, kapag hindi ka napagbigyan, magagalit ka. Sos Maria Josep, yan ba yung sasabihin natin na pag-ibig na natutunan natin? Kapag mayroon kang hinihingi sa iyong kapwa na pabor, hindi ka napagbigyan, walang pakisama, walang ganyan. Maria Josep, mga kapatid, yung pakisama na sinasabi po ninyo, sinasabi natin noon, kasi ganyan din po ako noon nung hindi ko pa alam yung totoong pakikisama. Kapatid, yung pakikisama na sinasabi po ng sanlibutan at ng mga tao, yan po'y pakikiapid, hindi po yung pakikisama. Pakikiapid po yan. Ang tunay na pakikisama ay tumulong sa mga nangangailangan. Hindi yung makikichismis yung kaibigan mo, kailangan makipagchismis ka rin. Kung magnanakaw yung kaibigan mo, kailangan magnakaw ka rin. Kung lasinggo yung kaibigan mo, kailangan maging lasinggo ka rin. Kapag laging gumingiti yung kaibigan mo, kailangan ngitian mo rin. Kasi kapag hindi mo nginitian, suplado naman noon, wala naman pakisama. Sos Maria Josep, saan natin natutunan ng mga ganyang pag-iisip? Saan natin nadampot ang mga ganyang pag-iisip? Naligaw na po tayo. Wala na pong patutunguhan yung mga iniisip po natin.
Ang tunay na pakikisama, ang kalugod-lugod sa Diyos, tumulong sa mga nangangailangan. Ayan po ang sabi ni Apostol San Pablo. At gayon din ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ayan po ang tunay na tunay na pakikipagkapwa, tunay na pakikisama, tunay na pakikipagkapwa-tao. Diba? Tingnan natin itong parable na sinabi dito ng Panginoong Hesus sa aklat ng Lucas. Tingnan natin. Kasi naisisingit ko lamang po ito, wala naman po yan dito sa natin. Kaya lang, siyempre, ganyan po talaga. Kailangan may random po tayo upang mahituwid po natin yung mga maling pag-iisip natin. Kasi nga po, dapat tinatalikdan natin ang lahat ng yan. Kaya nga sabi dito sa Ebanghelyo natin gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ganon din po, yung pakikisamang yan, mali po yan Hindi po yan ang sa Diyos ang tinutukoy dyan. Yan kathang isip lamang po ng tao. Dahil wala nang maisip na magagawang mabuti. Ayan po, nandito po yan sa aklat ng Lucas. Ayan natin. Puro mali na po yung mga pinaggagawa natin Kasama po ako niyan nung ako'y nandyan pa sa sanlibutan. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil sa kabutihang loob niya, ako'y hinango po dyan. Kaya ngayon ibinabahagi ko po sa inyo ang nais ng Diyos. Ayan po, pakinggan po natin Ang sabi po dito, ng eskribang, sabi ito, may eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kasulatan? Ano ang nabasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Ayan gawin mo iyan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Ngayon, ang problema kapatid, gusto natin gawan tayo ng mabuti ng ating kapwa, pero tayo naman ayaw natin gumawa ng mabuti sa kanila. Nasaan ang katarungan doon? Nasaan yung pagiging kapwa doon? Nasaan yung pakikisama roon? Ngayon, ang sabi dito, sa hangad ng iskriba, nahuwag siyang lumabas na kahiya-hiya. Tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Pakinggan po ninyo. Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan. Binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote, which is pari po ito noon, yung saserdote. At pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang masugat nito at tinalian, saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay pagamutan at inalagaan doon.
Kinabukasan dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Gayon din ang gawin mo, tumulong ka sa mga taong nangangailangan katulad po nitong hinarang, binugbog at halos patay na ng iwan. Ganyan po ang kalugod-lugod sa Diyos na pakikisama na sinasabi ng sanlibutan. Tumulong sa mga nangangailangan, hindi magchismis na kagaya ko, magsinungaling na kagaya ko. Hindi po ganon. Na pakikisama ng sanlibutan, yan po yung pakikisama, pinagmamalaki pa po ng sanlibutan yan. Yung pakikisama nila. Which is kabulastugan. Wala po tayong mapapala kung ganyan ang gagawin natin. Naligaw po tayo eh. Binigyan natin ng kung ano-anong kulay yung mga salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingiin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Manatili tayo kay Kristo at sa Kanyang mga salita. So mga kapatid, anong mga bagay po ba ito na sinabi ng Panginoong Hesus na dapat nating talikdan? Pakinggan natin dito sa aklat ng Kolosas. Ayan po, kailangan magbagong buhay na po tayo. Manatili po sa atin ang turo ni Kristo. Manatili po tayo kay Kristo. Ayan po ang nais para po tayo'y maging alagad. Mga bagay po ba ito na sinasabi ng Panginoong Hesus na dapat nating talikdan? Ayan, ano ba itong mga bagay na ito? Pakinggan natin dito sa aklat ng Colossus chapter 5 nang sabi niya. Ang sabi po dito ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas, kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makadaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngunit ngayon itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, puot, sama ng loob, iwasan ninyo ang panunungyaw at malalaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito. Ayan po, ang dapat natin, kung tayo po ay talagang nagbagong buhay na, napakinggan po natin ang turo ni Kristo at nananatili po tayo kay Kristo, alisin na po natin ang lahat ng ito. Kasi nga po, ang sabi nga dito, ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas, namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritong naghahari sa sanlibutan. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag hihipo niyon? Ang mga ito'y utos at aral lamang ng tao. Ayan po, aral ng tao po itong mga sinusunod natin eh. Nung ako'y nasa sanlibutan, paaral po ng tao yan. Which is wala pong kaugnayan sa Diyos yan. Yan po yung natutunan natin, yung aral ng tao. Uy, wag kang hawak dyan. Uy, wag kang magtatapon ng tubig dyan. Baka mabuhusan mo yung mga... Ang pakialam mo doon, dapat hindi na natin pinapakialaman yun eh. Kasi yan nga po yung nakagawian natin.
Kaya ngayon, ang sabi dito, dapat talikdan na natin, according to the Ebanghelyo natin, dapat talikdan na natin itong mga ito upang tayo maging tunay na alagad ng Panginoon. Huwag na nating alalahanan ito sapagkat sabi nga dito, namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritong naghahari sa sanlibutan. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng huwag hawak nito, huwag titikim niyan, huwag hihipo niyon? Ang mga ito'y utos at aral lamang ng tao tungkol sa mga bagay na nauubos. Sa biglang tingin, tila nga nakabubuti ang ganitong pagsamba sa mga anghel. Ang maling ginagawa nilang pagpapakumbaba at pananakit sa katawan, ngunit ito'y hindi nakapipigil sa pagmamalabis ng laman. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panglupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayagin kayong kasama niya at makikihapi sa kanyang karangalan. Yan po, brothers and sisters. So yan po mga kapatid, na naman na po ninyo kung paano natin iiwasan ang mga bagay na ito na makapagdudulot po sa atin ng kamatayan. Kaya dapat iniiwasan na po natin ito. Huwag po natin intindihin yung kapwa natin kung ayaw nila. Hindi po sa pilitan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay para sa mga taong talagang nagmamahal sa Diyos. Iligtas po, meron po kasing nagsasabi na hindi po, nami-misinterpret po nila yung tinutukoy dito na iligtas natin ang ating sarili. Hindi po ibig sabihin na ililigtas po natin ang ating sarili ay wala na tayong pakialam sa ating kapwa. Kapatid, dapat tayong makialam sa ating kapwa. Ayan po yung tinutukoy dito na pagmamahal, pag-ibig sa kapwa. Ilayo mo siya sa masama. Ilayo mo siya sa tiyak na kapahamakan. Hindi yung isusubo mo sa tiyak na kapahamakan. Ilayo mo, yan po ang tunay na pag-ibig na kalugod-lugod sa Diyos. Yan po ang layunin ng Diyos na tayo'y maligtas. Pero marami sa atin ayaw maligtas. Kaya ang ginagawa nila, nanggugulo na lang. Dapat ba tayo magtiwala sa tao? May tuturo sa ating mabuti. Ang Diyos ang nagtuturo sa atin. Hindi ko po sinasabi na hindi mabuti ang turo ng tao. Meron namang mga taong nagtuturo talaga ng mabuti. Pero tingnan po natin kung ano yung maikabubuti natin, kung ano yung ikaliligtas natin. Sa aklat ng Isaiah chapter 2, verse 22, huwag ka nang magtitiwala sa tao. Ano ba ang kanyang halaga? Wala naman tayong halaga sa Diyos eh. Ba't ka magtitiwala sa kapwa mo? Lahat tayo walang halaga sa Diyos kung hindi natin susundin ang kanyang mga utos. Kaya nga pinabayaan na tayo kay Satanas eh. Dahil sa katigasan ng ulo natin. Matitigas po ang ulo natin. Namanan natin yan doon sa mga ninuno natin. Yung mga itinapon noon. Kaya hanggang ngayon na-adapt po natin. Mabuti na lang at nagpapasalamat ako sa Diyos at inilayon na po ako dyan. Magagawa din po sa inyo yan yung ginawa sa akin. Kung kayo'y magpapatuloy sa Panginoon. So ayan, darating ang araw. Ano nga ba? Huwag ka nang magtitiwala sa tao. Ano ba ang kanyang halaga? Diba? Nakita mo nga ngayon, sa panahon ngayon, kitang-kita na malinaw pa sa kristal, yung mga ginagawa ng tao, talagang nasa kasamaan na ayaw tumahan sa makabutihan. Kitang-kita ngayon, malinaw pa sa kristal eh.
Kahit ka saan magpunta makikita mo yung personalidad ng tao. Paano ka pa magtitiwala? Ayan sa aklat ng Isaiah chapter 2 verse 22. Huwag ka nang magtitiwala sa tao. Ano ba ang kanyang halaga? Di ba? Dapat pang magtiwala ng tao. Wala. Ilulunod ka lang yan sa putik Lalo ka lang ingungud-ngud yan Kunwari, tutulungan ka. Pero, gusto niya may kapalit yung tulong mo. May intensyon kaya tumutulong. Unlike na nanggagaling sa Diyos yung tulong na talagang galing sa puso. Wala kang hinihintay na kapalit, wala kang hinihintay na anumang bagay. Yan po yung galing sa Diyos na pagtulong. Pero kung meron intentional yung pagtulong mo, wala yan. Huwag mong intindihin na mga ganyang tulong. Ngayon, kitang-kita na yung mga tao sa sanlibutan ito, sa mga taga-sanlibutan. Magsalita nga lang nalalaman mo na kung sino yung karapat-dapat o hindi. Ganyan po, kapag tayo po ay nasa Panginoon, itinuturo po sa atin dahil nasasaliksik ng Diyos lahat ng ating iniisip. So yun lamang po, brothers and sisters, sana po ay katulad ng sinasabi ko po sa inyo, magdulot ng panibagong buhay sa inyo. Kasi yan po yung inaaral po natin ngayon, kailangan panibagong buhay, pamumuhay espiritual. Ayan po yung aral po natin or yung tungkulin po natin na ipabatid ang kalooban ng Diyos, ipabatid ang paghahari ng Diyos, ipabatid ang kaharian ng langit. At ipabatid kung paano tayo makapapasok sa kaharian ng langit, paano tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sundan lamang po ninyo yung sinasabi ko, yung mga talata na binabanggit ko po, isulat po ninyo, at kung may Biblia po kayo, i-research po ninyo, puntahan po ninyo, at dili-dilihin po ninyo, basahin ninyo. Mas mainam po yung nagsasaliksik sa salita ng Diyos. Basahin po ninyo yan. Sa inyong pagbabasa, malay nyo, bukas makalawa, kayo'y nagtuturo na rin ng salita ng Diyos. So yun lamang po, brothers and sisters, hanggang sa muli. Kung loloobin ng Panginoon, ako'y muling makapaghayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.